atin pong tunghayan ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Problemado ang mag-asawang Esteban. Si William Esteban ay malapit nang magretiro at kailangang may pumalit na sa kanya upang mamahala ng kumpanya niya. Ang asawa namang si Elena Esteban ay nais nang magkaroon ng apo. Mayroon lang silang isang anak at nagngangalang itong Hunter Esteban. Walang balak ang anak nila na mamahala ng kanilang kumpanya sapagkat may pinamamahalaan itong isang organisasyon. Wala itong interes na magpalago ng kumpanya ng pamilya nila. Ang hilig niya ay ang pumatay. Pumatay ng masasamang tao. At wala siyang panahon upang makipagliwaliw pa sa kung kani-kanino lang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito pumupunta sa kanilang mansyon. Palagi siyang kinukulit na mag-asawa na o di naman ay pamahalaan na ang kumpanya nila. Kailangan niyang magkaasawa muna bago mailipat sa kanya ang kumpanya. Ito ang patakaran ng pamilya nila na patuloy pa ring sinusunod magpahanggang ngayon. Wala namang magawa ang mag-asawang Esteban sa kanilang anak. Isang araw, dumating sa mansyon ng mga Esteban si Diego. Nakaluhod itong lumalapit kay William, nagmamakaawa. Alam na niya kung ano ang pakay nito, ang anak niyang si Hunter. Subalit wala naman rito ang anak niya. Diego, wala rito si Hunter kung siya ang pakay mo. William, nagmamakaawa ako. Wala na akong ibang malalapitan bukod sa anak mo. Kailangan ko ng 12 milyon. Sinisingil na ako ni Oscar. Baka patayin niya ako. Diego, ano ang panghahawakan ko sa iyong magiging kabayaran mo sa akin pagdating ng panahon ng paniningil ko sa iyo? Agad namang nataranta si Diego. Wala siyang pinanghahawakang ari-arian na maaaring maging pambayad niya rito. May anak ako, dalagita. Iyon na lang ang ibabayad ko sa iyo. Pangako ko yan. Tarantang saad ni Diego. Napakunot naman ang noon ni William. Anong klaseng ama ito para gawing pambayad ang anak niya? Pero wala na rin siyang pakialam ron. Ang mahalaga, mabayadan nito ang utang sa kanya. Maaari rin niyang pakinabangan ang dalagita pagdating ng panahon para kay Hunter. Asahan mo ang pera bukas ng umaga. Tumunghay si Diego na tila nagniningning ang mga mata. Kulang na lang ay halikan nito ang mga paa niya sa pagpapasalamat. Hanggang sa paglabas nito ng mansyon ay tuloy pa rin ito sa pagpapasalamat. Pera niya ang ginamit niya upang pautangin ito sapagkat alam niyang papatayin ito ni Hunter pag dito yun ang utang. Pinaimbestigahan ni William si Diego at natuklasan niyang hindi nito tunay na anak ang sinasabi nitong dalagita. Nalaman rin niyang 7 milyon lang ang utang nito kay Oscar. Kaya't nagtataka siya kung bakit 12 milyon ang inutang nito sa kanya. Hanggang sa matuklasan niyang bumalik na naman ito sa pagsusugal habang ang anak na babae nito ay hindi man lang nakakatamasa ng masarap na buhay. Makalipas ang 3 taon na palugit kay Diego, ay inutusan niya ang tauhan niyang singilin na ito. Subalit wala raw itong pera at galit pa itong humarap sa mga tauhan niya. Kaya naman, ipinag-utos niyang halugugin ang buong bahay at ipinaalala rito ang pambayad na sinasabi nito. Aasahan niya ang babae sa looban ng 2 araw lamang. At hindi naman siya nabigo dahil kinabukasan ay dumating na sa mansyon niya ang dalaga. Ipinag-utos niyang ikulong ito sa kwarto ni Hunter. Pero bago yun, ay pinakain niya muna ang dalaga at nilagyan niya ng gamot na pampatulog ang inumin nito. Dito ay mayroon siyang plano para sa anak na si Hunter.
Kung wala itong bala kumilos para sa sarili, bilang ama ay siya na ang kikilos para rito. Darating ngayong gabi si Hunter sa mansyon. Napagkasunduan nilang mag-asawa na umalis ng mansyon at saka babalik kapag naririto na si Hunter. Sa kabilang banda, nagmamaneho ang binatang si Hunter patungo sa mansyon nila. Iyamot na naman siya sapagkat tumawag sa kanya ang kanyang mama upang sabihin magkakaroon raw sila ng dinner sa mansyon. Hindi magawang tumanggi ni Hunter. Kapag mama niya ang nagsalita, tiklop siya. Kaya heto ngayon siya, nagmamaneho patungo sa mansyon. Pagkarating ay ipinarada niya ang sasakyan sa harapan at dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Kataka-takang walang sumalubong sa kanya sa front door. Dati-rati palabas pa lang siya ng sasakyan ay andyan na ang ina niya papalapit sa kanya upang gawaran siya ng mga yakap at halik. Napailing na lang si Hunter. Pagkarating sa dining room ay wala ang mga magulang niya. Kunot noong hinanap ni Hunter ang magulang niya hanggang sa makasalubungan ang mayordoma. "Manang, nasan sila?" tanong ni Hunter. "Senyorito, kayo pala. Umalis po sila kaninang tanghali. Hindi po ba sinabi sa inyo?" Sagot ng mayordoma. Nagsalubong ang mga kilay ni Hunter sa narinig. Niloloko ba siya ng mga magulang niya? Agad niyang tinawagan sa telepono ang kanyang ina. Subalit cannot be reached ito. Inis na ibinagsak ni Hunter ang sarili sa sofa. Walang kwenta pala ang pagpunta niya rito. Pero ano pa bang magagawa niya? Pagod na siya. Buong araw siyang nagtrabaho. At isa pa, kagagaling lang niya sa States at doon ay may tinapos siya. Natutulog na sana siya ngayon. Nagpahanda na lang siya ng hapunan sa mayordoma at nang makapaghanda ay kumain na siya. Uminom siya ng tubig pagkatapos. Nalasahan niyang tila may kakaiba sa tubig na ininom niya. Subalit ipinagsawalang bahala na lamang ni Hunter iyon. Umakyat na siya sa kanyang silid at naligo saka humiga sa kanyang kama. Agad namang nakatulog si Hunter. At wala siyang kaalam-alam na may katabi pala siya rito sa kwarto. Hanggang sa kinaumagahan, nagising si Hunter dahil sa katok sa pintuan. Pupungas-pungas siyang lumapit sa pintuan at binuksan ito. Bumungad sa kanya ang mag-asawang Esteban na nakangiti at biglang napabaling ang mga tingin nila sa kanyang kama na may pagkagulat sa mga mukha. Kunot noon naman niyang sinundan ang tingin ng mga ito. Gulat na gulat si Hunter nang makita ang isang babae sa kanyang higaan at tila mahimbing pa ang pagkakatulog. Agad namang umarko ang mga ngiti sa labi ng kanyang mga magulang. Kung gayon ay ikakasal na pala itong anak natin, William. Masayang wika ng kanyang ina. Tama ka dyan, Elena. Makakapagretiro na ako sa wakas. Halika na at kakausapin na natin si Attorney Lacson. Wika ng kanyang ama sabay alis at hindi na hinintay pang makapagsalita si Hunter. Dahil sa gulat, hindi malaman ni Hunter ang gagawin. Subalit agad na namutawi ang galit sa kanyang dibdib. Ni hindi niya kilala ang babaeng ito, kaya gayon na lamang ang pagtataka niya kung bakit naririto ito sa kanyang kwarto. At dahil dito ay nagkaroon na ng dahilan ang mga magulang niya upang siya na ang mamahala ng kumpanya nila. Bagay na pinakainaayawan ni Hunter. At higit sa lahat, ayaw niyang maikasal sa babaeng ito. Kung mayroon man siyang gustong pakasalan, iyon ay walang iba kundi si Veronica. Tiyak na iiwan siya ni Veronica kapag nalaman ang bagay na ito. Dali-dali siyang nagbihis at lumabas ng kwarto upang hanapin ang mga magulang. Naabutan niya ito sa study room. Tamang-tama ang punta mo, parating na si Attorney Lacson. Wika ng kanyang ama. Kung hindi lang rin si Veronica ang ipapakasal niyo sa akin, ay di bale na lang. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Sagot naman ni Hunter. Hindi ka pa ba nadadala sa ginawa sa'yo ng Veronicang yan? Hunter, itigil mo na yung pagbubulag-bulagang ginagawa mo sa mga kagagawa ni Veronica. Ano bang pakialam nyo? Hindi naman kayo ang nagmamahal sa kanya. Ako naman.
Kaya wala kayong karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Subukan mong sumama kay Veronica at subukan mo ring hindi pumayag sa kasalang ito. Mawawalan ka ng ina ora mismo. Seryosong wika ng kanyang ina. Natigilan si Hunter. May sakit ang kanyang ina, alam niya iyon. Pero hindi niya inaasahang gagamitin nito iyon laban sa kanya. Ano pa bang magagawa niya? Sa oras na ito, hindi niya pwedeng unahin ang kagustuhan niya. Ang magulang niya lang ang meron siya. Kapag sinunod niya ang gusto niya, tiyak na ikagagalit iyon ng mga ito. Galit na lumabas ng silid si Hunter at tinungo ang kwarto niya. Pero bago gisingin ang babaeng nasa silid niya, ay tinungo niya ang kanyang banyo at kumuha ng isang tabong tubig. Saka ibinuhos sa babae. Bigla namang nagising ang babae dahil sa ginawa niya. Bumangon ka na at ikakasal na tayo. Iyon lang at lumabas na si Hunter. Si Abigail naman ay nagising mula sa mahimbing niyang pagkakahiga. May kung sinong nagbuhos ng tubig sa kanya. Nang magmulat siya ng mata, ay nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan at may hawak na tabo. Subalit mas nagulat siya sa sinabi nitong ikakasal na raw sila. Sa huling pagkakatanda niya ay wala naman siyang nobyo. Bumangon si Abigail at kumuha ng damit upang magpalit. Ito ba ang kabayarang gusto ni William Esteban? Pero wala siyang magagawa kundi sundin ang lahat ng ipinag-uutos nito. Pagkalabas niya ng kwarto ay iginiya siya ng isang kasambahay patungo sa isang silid kung saan naroroon ang lalaking nagbuhos ng tubig sa kanya at hindi man lang ito nag-abalang tingnan siya. Iha, halika, maupo ka rito. Wika ng ginang. Hindi pa kami formal na nakakapagpakilala sa iyo. Ako nga pala si Elena Esteban at ito naman ang asawa kong si William Esteban at ito naman ang anak kong si Hunter. Pagpapakilala ng ginang. So, ang William pala na sinasabi ng kanyang ina ay ito. Ako nga pala po si Abigail, Abigail Moretti. Napalingon naman si Hunter sa kanya, saka may pagtatakang tumingin sa kanya at sa ama nito. Nagkatingi na naman ang mag-ama. Gaya nga ng sabi ko rito kay Hunter, ay ipapakasal ko kayong dalawa. Umaasa akong walang tututol sa inyong dalawa. Hinihintay lang natin si Attorney Lacson. Pirma nyo lang ang kailangan upang maging legal ang kasal nyo. Walang magaganap na seremonya, bagay na kahilingan ni Hunter. Ang wika ng Don William. Tumango na si Abigail bilang kasagutan. Maya-maya pa nga ay dumating na ang attorney, dala ang papel na pipirmahan nila. Halatang labag sa loob ni Hunter ang pagpirma. Labag rin naman sa kalooban ni Abigail, pero wala naman siyang magagawa. Ito ang kapalaran niya. Pagkatapos pumirma ay kinamayan sila ng attorney. Hindi pa lubos maisip ni Abigail na mayroon na siyang asawa. Parang kahapon lang ay naghahanap siya ng trabaho, pero ngayon asawa ang nahanap niya sa di inaasahang pangyayari. Nalulungkot pa rin siya sa naging desisyon ng ina niya at ni Diego. Itinatago ni Abigail ang sakit na nararamdaman sapagkat ngayon ay wala na siya sa bahay nila na kung saan ay pwede siyang umiyak anumang oras niya naisin. Sabay silang lumabas ni Hunter ng silid. At bago makalampas ay may ibinulong ito sa kanya. Welcome to hell. Iyon ang iwinika ng lalaki sa kanya. At tiningnan siya nito na para bang nakapatay siya ng tao. Napabuntong hininga na lang si Abigail. Isa na siya ngayong Esteban. Bagay na hindi niya alam kung ipagpapasalamat ba niya o pagsisisihan.